Alright, so welcome back again to another video tutorial on CAD, and ngayon meron tayong activity dito. Activity number 10 na tayo. Since na-skip ko na yung activity number 9 kasi busy ako that time, and naipasa naman na mostly yung activity number 9 natin. And so ngayon, ito yung activity number 9 pala. Okay. So, kaya naman na yan. Isometric. Then, yung activity number 10 natin is almost the same lang naman. So isometric lang din siya. Ito yung given natin. Then, yung direction. So, construct the given image by applying isometric drawing. So, isometric lang ulit. Okay. So, ngayon, start na tayo. So, ngayon, ito yung image natin. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung settings ko. So, size. Sa aking dito, snap-on object. Ang naka-check lang sa snap-on object ko is yung endpoint, midpoint, center, geometric center, quadrant, intersection, tsaka tangent. No? So, yan lang naman yung mga kailangan yung i-open. Then, dito sa plate natin ngayon is wala namang given na wala tayong given na layers. So, hindi na natin kailangan mag-layers. Or, kung gusto nyo, pwede naman. Ako, hindi na ako nag-layers. Wala naman siyang given. Then, sa ating wala rin given na settings. Oh, yun, text height, arrow size, kanya wala. So, ngayon, dito tayo. Okay. So, yung sa akin, dim style ko is ito. So, naka-annotative ako. No? Annotative. Extend beyond dim lines is 0. Offset from origin is 1. Arrow size is 2. Center mark is 2. So, mostly 2 ang ginamit ko. Text height, 2. Offset from dim lines is 1. So, primary units ko is wala. Wala akong precision na nakalagay. So, no decimal tayo. Dito kasi, yan, wala naman siyang decimal. Kahit yung 0.00, walang nakasulat yan. No? So, wala na ako nilagay na decimal. Then, ito pa ba? So, yun lang naman. Mostly most of my videos na dito sa finals, no? So, finals na nga pala tayo. So, is nakaganyan lang naman. So, ako naka-horizontal text alignment pala tayo. Ayan. So, gusto natin. Then, ganun din sa leader. Yun nga pala, kailangan din natin ng leader style. So, leader style. So, annotative din ako. Then, ayan. So, arrowhead is 2. Leader structure, wala naman dyan. So, sa context ko, text height is 2 rin. Then, landing gap is 1. Then, dito pala, saan ba tayo? Ito, sa content, sa leader connection ko, naka-underline all text ako. Then, ayan. Naka-underline all text ako sa right or left attachment. Landing gap, 1. Okay, so yun lang. Since wala tayong given sa mga layers, yun ang ginagamit ko. So, ayun yung itsura niya. Okay. So, without further ado, let's start. So, unang given natin is ito. Titignan nyo kasi, pag ganitong 3D or isometric, titignan nyo yung length, width, tsaka height niya.
length, width, tsaka height, no? So, or yung kung makikita nyo tong cursor ko, merong yellow at orange dyan, or yellow at red, green at red, or green at orange, basta yan. So, yung diagonal na paganto, yan yung orange na ganyan ko, yung diagonal na ganyan, is, sabihin na natin siyang, yan yung y-axis natin. Then, yung diagonal na paganto, sabihin na natin yan, sabihin na natin yan yung x-axis. No? So, mamaya meron pang isang line which is the z-axis. Okay? So, ganyan tayo magbe-base na lang. No? So, ito yung x. Ito yung y. Ayan, yung y. Then, ito yung z-axis. Okay, okay. So, dyan lang tayo magbe-base. Okay, so, kung titingnan natin yung, analyze natin maigi yung drawing. So, kung titingnan natin yung drawing, meron tayong circle dito, which has a diameter of 60. 60 yung diameter niya. So, overall, yung lapad niya is 60. So, meron na tayong size for our x-axis since siya yung pinakamalapad. No? Kung titingnan nyo, siya yung pinakamalapad. So, meron na tayong x-axis. Then, kung titingnan nyo naman, ito, yung 50 na yan, is yan yung haba ng y-axis natin. No? So, di ba? Tama ba? So, y-axis natin yung 50. So, meron na tayong length at width. No? Yung width natin is yung x-axis, yung lapad, yung x-axis. Then, yung ating haba is yung y-axis natin, which is 50. No? So, meron tayong 60 by 50 na. Then, mamaya na lang yung height. Okay? Mamaya natin. Ito pala, ito, makikita natin dyan yung height. Since yan lang yung height na given sa atin. So, yan yung z-axis natin. So, bakit ba kailangan malaman yun? Kailangan natin malaman yung mga yon kasi yun yung ating initial na sukat. Doon lang maglalaro yung mga sukat natin or yung mga dimensions natin, yung mga parameters natin. So, doon lang siya maglalaro sa mga sizes na yon, no? Then, i-on nyo pala yung inyong isodraft. Para dito sa isometric natin. So, kailangan pa ba ituro yun? Isometric, isodraft. Type nyo lang yung, kung pag-open nyo ng AutoCAD, type nyo lang yung isodraft sa, di ba, pag magdo-drawing na kayo, type nyo lang yung command na isodraft. Or hanapin nyo dito sa baba, tong part na to. Yan. Then, on nyo lang. Yan to dapat magiging cursor nyo. Then, pag in-open nyo yung, pag in-click nyo yung F5, ayan siya. So, maglilipat kayo ng plane. So, pwedeng top view, left, or right view. Ay, ito pala yung left. Ito yung top, ito yung right. So, basta yun. So, wait. I don't know if kuha nyo na. Kung hindi pa, replay nyo na lang yung video. Then, habang dinodrawing ko naman, is ituturo ko na rin. So, pasensya na at may sipon. Turo ko na rin siya mamaya. Okay, so una is okay, so start na tayo. Una, start tayo dito sa face na to. So, sa front side to, which is nasa side ng positive y-axis, itong side na to. So, ito, dito tayo sa side na to. Ngayon, so, ang una natin, ang given dyan is meron daw tayong 60 na diameter ng, ano yan? Ellipse yan, di ba?
mukha siyang ellipse siya kasi nga naka-ice-plane tayo. Then, ang command natin is EL for ellipse. Then, I natin. I. I-type nyo yung I. Then, enter nyo. Para mag-enter siya sa isoplane. Then, click nyo lang kung saan nyo gusto mag-start. So, mag-start ako rito. Then, ang i-input natin na susunod is yung radius niya. So, meron tayong diameter na 60. So, ang radius natin is 30. Yan. Next natin is itong maliit na circle. Meron tayong diameter na 32. Yan. So, 32 yung given diameter natin. So, ngayon, EL ulit. So, EL for ellipse, enter. I for isodraft, then enter. Then, select nyo lang yung center. So, yan. Then, enter nyo yung radius ulit. So, puro radius yan. So, meron tayong diameter na 32. Ngayon, ang radius natin is 16. So, yan na. Then, input na natin yung next na madaling i-input dyan, which is ito. No? So, again, ellipse lang uli sila kasi. Then, given naman yung height, yung layo or yung distance ng kanilang mga center. So, gawa na lang tayo ng line. So, ito mula sa center ng ating unang ellipse, magtataas tayo ng 80. Ayan, 80 yung given natin. So, tataas tayo ng 80. Ayan. So, meron na tayo, kuha na natin yung next na center point natin. So, plot na natin itong dalawang ellipse na to. So, ellipse yan ellipse. Itong arc na to kasi. Oops. Yan na. So, yun. Itong nasa taas na to, at itong gitnang butas, makuha natin siya gamit ang ellipse. If nakikita nyo naman yung similarities nila sa ellipse. Basta, yan. Basic yung sa engineering drawing natin. So, EL, I. Okay, so first natin is yung outer which has the radius of 20, no? So, given naman yung radius, enter na lang natin. Then, another ellipse. So, another ellipse dito. I ulit. Parati nyo i-enter yung I bago kayo mag-select ng radius. So, wait. Ayan. So, bago kayo mag-specify ng first point ng ellipse nyo, kailangan naka-I siya or enter nyo yung I sa kanya. Ayan. So, para naka-isoplane tayo. Then, yung next natin, 24. No, 20 lang yung diameter niya. So, mali yung ko, no? Okay, so 20. Yung next natin is yung maliit sa gitna. Meron siyang 20 na diameter. So, ang radius niya is 10. Yan. So, may mali ako rito. Saan na yun? Basta, yan. Basta 20 yung diameter niyan. No? Ngayon, ano pang pwede nating i-input dyan? Kung mapapansin nyo, itong part na to, no? So, kailangan natin kunin yung face na yan para mas madadalian kayo. So, kukunin natin yung face na yan. Yan, yung buong naka-highlight na yan, no? Then, para makuha natin itong line sa baba, yung diagonal line na to, yan.
kailangan natin makuha yung height niya, di ba? Tama. Ngayon, kung titingnan nyo tong ating given, meron tayo ditong 60 na, ayan, 60. No? So, dahil may 60 dyan, saan ba nag-start yung 60? Doon sa taas nung ating, eto, sa taas ng arc na yan, pababa doon sa hinahanap nating height. Okay ba? So ngayon, anong gagawin natin yan? So, una kukunin natin yung pinakataas ng ating drawing, which is ito. So, 20. Ayan, so nakuha na natin yung taas, diba? Then, baba tayo ng 60. So, 60. Ayun. So, gawa lang ako ng horizontal, ay ng line dyan. Para may intersection lang tayo dyan. Ngayon, titingnan natin kung ano yung lapad netong line natin. Kung gaano siya kahaba, no? Tapos, kung maalala niyo yung una ko sinabi, yung pinakamalapad nating object dyan is etong ellipse na to, di ba? So, ano ba yung lapad niya? Siya yung pinakamalapad natin. So, dyan lang pwedeng tatama to. Kasi tingnan nyo. May horizontal line siya rito. So, ibig sabihin, etong line ay vertical line pala to. Sorry. So, itong line na to is tumama siya dito sa atin. So, nakatangent siya. Then, dahil vertical siya, it means yung tangent dito, sa part na to, hanggang dun sa edge ng ating line. Ayan. So, edge yan, di ba? Ito. So, ito, yung edge ng line natin yan, di ba? So, nakatama siya doon. Ibig sabihin, yung tangent nito or yung pinakamalapad na part ng ating circle na to, itong ellipse pala. So, yung pinakamalapad na part niyan is singlapad nitong line natin. Gets nyo ba? Kasi yan lang yung naka-vertical siya yan, di ba? So, yan lang din yung edge nito. So, kung gaano kalapad yung ating circle or ellipse, is ganun lang din kahaba yung line nito. Gets ba? Ibig sabihin, kung ano yung lapad nito, yun yung lapad nito. So, ano nga ba yung lapad natin? So, meron tayong diameter na 60. Diameter is yung pinaka-width ng ating circle or ellipse. So, meron tayong haba na 60. Okay. So, 60. Ngayon, dito, ang meron tayong starting point. No? So, nakuha na natin yung height. Then, meron tayong starting point dito na yung sa middle niya. So, kakalahatiin natin siya. Just like the radius. Just like the diameter, kakalahatiin natin siya para makuha yung radius. So, line. So, start tayo dito sa middle. So, yan. Ano yung kalahati ng 60? 30. Yan. Then, 60 ko. From this point, so, nakuha na natin yung edge. Tama? So, babalik lang ako ng 60 para makuha yung kabilang dulo. Okay, so trim lang natin. Okay, so again, tignan nyo. So, bumaba, di ba, imbaba ko lang siya. So, aksidente lang yun. Then, pero kung titingnan nyo, yung edge ng 60 natin is tumama dito. So, ganyan ang sabi ko, yan yung pinakamalapad natin, no? Ang baho ng sigarilyo. Ayan din, tumama siya. So, tama lang tayo ng assumption, which is yung pinakamalapad niya is 60. Then, ang next natin dyan is teka lang. Then, ang next natin dyan is kunin natin tong diagonal part niya.
No? Kasi yun lang yung kulang dyan sa face na yan. Then, magla-line lang tayo. So, mag-start tayo dun sa endpoint ng 60. Then, di ba naka-on yung snap-on nyo sa tangent? Then, ayan. Ayan yung symbol ng tangent. So, bilog, tas may guhit sa gitna. So, tangent nyo lang dyan. Escape. Ganoon lang din dito sa isa. So, line, select tangent, escape. Then, delete nyo na yan. Okay, so, then again, trim lang natin. So, TR. Ay, wait lang. Control C. Yan. So, tapos, meron tayo ditong meron pang second height. So, putol siya rito, di ba? Ito, putol to. Ngayon, bibilis ako na yung pagsasalita ko, kasi ang baho na dito. May sigarilyo. Okay, so, meron tayo ditong height meron tayo second height, no? So, butas yung, or may cut tayo dito sa gitna. No? So, yung second height natin is 45. Mula dun uli sa taas. No? So, ako ang gagawin ko na lang is ito na lang. Dahil 45 yon, so line mula dito sa taas, bababa ako ng 45. Tama ba? So, 45. Enter, then gaya ng ginawa ko sa kabila. Yan, maglalagay lang tayo ng cut. Yan. So, trim ko lang yung excess. Ayan. So, trim ko lang yung excess. Oh, so, ito, yung 45 mula sa taas yan. No? 45 pababa mula doon sa pinakamataas nating pinakamataas na point, which is ito, itong tok-tok natin dito. So, 45 nakalagay dyan. Ayan. No? Yun yung given natin. Ngayon, yan. So, alisin ko lang tong line na to. Yan. So, then, trim lang natin to. Okay, so, trim lang natin. So, wag nyo muna iti-trim tong line natin na to kasi magiging isa sa mga vital part yan mamaya. Then, okay na. Kuha na natin yung face. Yung pinaka, sabihin na natin front side. Kung nag-ano tayo, kung in-orthographic natin yan, ito yung ating front face. Tama ba? Ito yung makikita nyo sa harap. Ngayon, ang gagawin natin dyan is, kakopy lang natin siya. No? So, select natin lahat. Then, right click kayo. Tapos, copy selection. Then, select lang kayo ng center dyan. Okay. So, ngayon, kung makikita nyo, meron tayong, ayan lang. Pwede nyo lang siya igalaw, left, side, up, and down. Pero, ang kailangan nating ilagay is, ilagay natin siya sa x-axis natin. Pero, di ba, namumove lang natin siya sa, ayan no, sa, so, x and z lang yung axis na pwede natin paggalawan. Ngayon, para ma-move natin siya papunta sa y-axis, since kailangan natin siya papunta sa likod, no? Pindutin nyo lang yung F5. Ayan. Ayan no. So, y-axis natin yan, di ba? Tama ba? Tama. So, y-axis natin. So, i-move natin siya sa y-axis natin sa, ano yung y-axis natin ulit? Yung parameter natin sa y-axis? 50. So, i-move natin siya ng 50. Ayan. 50 ba yung na-input ko? Ulit nga ulit. So, F5, then 50. 5, 0. Ayan. Then, escape na natin. So, ayan, kuha na natin yung lapad, yung height, kuha na rin natin yung height, then kuha na rin natin yung ano niya. So, sabihin na natin yung XYZ ulit natin. No? So, kung pagbabasihan natin to kuha na natin yung X, yung Y, tsaka yung Z natin, no? So, nakuha na natin lahat.
Meron na tayo XYZ. So, start na natin i-construct yung nasa loob. So, mag-start tayo dito sa taas. So, dito sa taas, meron tayong cut dito. So, yung cut natin is merong lapad na 25. No? So, 25 yung lapad niya. Then, naka-center siya. Yung cut natin is naka-center, tama? So, ang hindi given is yung thickness nito. Yung distance from here papunta rito. So, ayan, given na siya. So, ayan. So, pero hindi yan yung ano eh. Hindi yan yung given eh. Wait, what? What 13? Loko to ah. Okay. So, sa atin, hindi given yan. Ang given is itong 25. Kaya ang gagawin natin, since nasa gitna yung 25, then parehas naman, pantay naman parehas to, kukompute na lang natin. So, meron tayong total distance na 50, or eto sa Y yan ha, sa Y, nasa Y axis siya. So, yung Y natin is total of 50, babawas natin tong 25, then di-divide natin sa 2. So, 50 minus 25 is 25, divided by 2 is 12.5. Tama? Tama. So, ngayon, eto, so, sa-select lang natin siya. Ayan, so, sa-select natin siya. Then, right-click. Then, copy nyo uli. Then, bahala na kayo kung saan nyo sa-center. Sa akin, dito na ako magsa-center. Ayan. So, i-move lang natin siya or i-copy lang natin siya ng 12.5. Ayan. So, 12.5. Ayan. Then, i-copy uli natin siya ng para dito sa kabilang part, no? Ito. So, 12.5 plus 25. Wait lang. Uy, nakopy rin yung 25. Wait lang. So, 12.5 plus 25, that's 37.5. So, kakopy natin siya ng, ito. Kakopy uli natin siya ng 37.5. Then, escape nyo. Wait lang, nakopy pati yung 25 dito. Ayan. So, yan na siya, di ba? Ngayon, dito na lalabas na itong ano nyo, yung ginawa nyo sa 45 kanina, di ba? Nag-line kayo ng 45 dito sa x-axis natin. Ngayon, ang gagawin natin, kukonect natin ito at ito. So, kukunin naman natin yung line na yan. No? So, kunin na natin yung line. So, madali lang naman yan since ito, kukonect nyo lang siya, di ba? Ayan lang siya. Then, yung sa taas naman, ito, kukonect lang natin siya, no? So, para maging siyang isang solid object. Magmukha siyang solid object. So, di ba naka-on yung quadrant natin? I-snap nyo lang siya dyan sa quadrant, no? So, ang symbol ng quadrant, pagka doon siya mag-i-snap is diamond. Then, ayan, snap nyo lang siya doon sa dalawang quadrant ng face natin. Then, trim the excess. No? So, sa image natin, eto, wala to. Eto, wala to. Yeah. Then, ito, wala to.
Then, alisin na rin natin yung sa 45 natin. Ito, wala to. Then, ito. So, malinis tong face na to, tama. Then, ito rin. No, so, ayan. Para lang hindi kayo maguluhan. So, ayan na. So, trim natin. And, wait lang. So, reference, meron ding ano eh. Ewan ko feel ko mali ng reference yun. Kasi sa references, wala to. Itong line na to. Which is, dapat nandun talaga. Ewan ko na lang. Choice nyo na lang kung gusto nyo alisin. Ako hindi ko na alisin. Then, saan na tayo? Dito na tayo sa baba. Sa baba. Okay. So, sa baba is parang ganon din dito sa taas. Pero, sa baba kasi, naka-usli naman siya, no? So, additional siya. Kasi itong baba is mukhang cylinder lang siya. Then, merong additional na itong 15 na to. Doon sa taas is binawasan ng 25 yung lapad sa gitna. Dito nagdagdag ng 25. So, paano yan? Ganoon lang din. So, magka-copy lang din tayo. No? So, pati yung 50 na copy. Kupal. Wait lang. Inis lang ako. Okay, so. Ayan. So, meron tayong ulit. Lapad na 50. Minus natin ang 15. Magiging 35 divided by 2. That's 17.5. So, mula dito, hanggang dito, meron tayong distance na 17.5. No? So, ganun din dito at yung point somewhere in here. So, hidden siya. Basta 17.5 din yon. Ngayon, ganito gagawin natin. Same lang ng ginawa natin dito. So, ngayon, eto na lang. Yan. Since hindi na makita yung maliit na ano. So, etong outside na ellipse lang natin ang i-copy. No? So, right-click ulit. Copy selection. Then, sa center na ako mag-start. So, offset lang natin na actually, hindi siya offset, no? Copy and siya. Pero, copy natin siya ng 17.5. So, 17.5. Yan. Then, sa 17.5, dadagdag natin yung 15. So, dadagdagan natin siya ng 15. That would be 32.5. 32.5. Yan. So, okay na. So, ang distance na itong dalawang to is 15. Then, nakagitna na rin siya. Tama ba? No. Ngayon, ang gagawin natin is create na natin yung line. So, hanapin nyo lang yung tangent dito. Kung makita. Wala. Ba't wala? Okay. So, sa line natin naman, dito sa taas, magdudugtong lang kayo. So, start tayo sa endpoint. Then, magla-line kayo ng 17.5. 0.5. Tapos, 32.5 ulit. Saan yung 32.5? Uy, ba't napunta ka dun? Ay, hindi. 17.5, 17.5, tsaka 15. Ayan. So, ang gagawin nun, meron na tayong mga endpoints dyan, no? So, ayun yung 15. Ayun. Ito. Tapos ito, yung 15 natin. No? Tama. So, ngayon, line tayo. Then, hanapin nyo yung endpoint. So, ito yung isang endpoint. Yan yung 17.5. Bababa tayo. Tatangent natin. Yan. Then, hanapin uli natin yung isa pang
endpoint. So, ito yung 17.5, 15, 15, 15. Saan yung 15? Nope. Saan yung 15? 15. Saan yung 15? Wala. Ayun. Ito. So, ang symbol ng endpoint, kung makikita nyo, is square na kulay green. Then, bababa natin. Para ma-check nyo, ibaba nyo, ilagpas nyo. So, dito naman, kitang-kita, nag-tangent siya doon, no? So, itatangent nyo lang siya dyan. So, yung symbol ng tangent, then snap nyo, then escape. And, kuha ba? Tapos, trim. Ako, titrim ko to. Yung circle na yan, titrim ko. Then, ito, aalisin ko na yan since hindi na siya makikita. Ito yung trim ko kasi, ayan nga. Then, ito, alisin ko na rin since hindi siya makikita. Tapos, trim lang. Trim nyo yan. Tapos, ito. Then, ano pa ba? Ito. So, yan na muna, titrim natin. Ito, trim nyo na rin since hindi makikita yung mamaya. Tapos, magla-line kayo. Line nyo ulit. Dito, snap nyo naman sa quadrant. Yan. If nagigets nyo yung mga nangyayari sa video na to. Ayan. So, trim lang, linis. Basta mag-base lang kayo sa ating reference. Syempre, doon naman talaga kayo mag-base. So, yung mga excess na lines na wala naman talaga doon, alisin nyo na lang. Then, ito, kukonect lang ulit natin. So, para lang din siyang quadrant. No? So, line. Oops. And enter. Ayan, snap nyo lang sa quadrant. Then, ayan. Huwag ka maingay, nagbe-video ako. So, ayan. No? Then, trim nyo na lang. So, nagtitrim ako habang ginagawa ko yung mga kasi ang dami excess, nakakalito masyado. 3D na siya eh. No? So, ngayon, may kulang pa ba? Yes, may kulang pa. Itong line na to. So, paano natin makukuha yan? Dali lang yan. So, gagawin lang kayo ng line. Then, ito, nasa quadrant to, di ba? Ito, yung endpoint na to, nasa quadrant yan. Nasa quadrant nito. So, start lang tayo dyan. Then, pupunta natin siya sa ating x-axis, no? So, ayaw niyang pumunta. Then, kaya mag-F5 tayo. Ayan. Then, from quadrant to quadrant, or from side to side na, or, tama ba? Side to side. Basta itong part na to, side, tama ba? Yung diameter niya. Ilan yung diameter niya? 60. So, magsi-60 lang tayo na haba dyan. Then, iaangat lang natin. So, ayaw angat. F5. Then, lagpas nyo na lang. Tsaka nyo i-trim. Trim nyo lang yung mga unnecessary lines. So, ayan. Kompleto na. Yes, kompleto na siya. So, move ko lang siya saglit. So, dyan na lang. Okay, so, ayan na. Next natin is dimensions. Ngayon, wala akong layer pero kailangan ko ng center lines. Ang ginawa ko dyan is ito. So, naglagay ako ng additional na broken lines. Madali lang naman yan. So, click nyo to sa taas. Then, click nyo yung others. Load. Then, pili na lang kayo kung saan yung appropriate na lines. Sa akin, ang kinuha ko is ISO dash. Pero, ang gagamitin natin yan is center 2. Tama ba? Or
center. So, sige na, yun na lang, center. No? So, X nyo. Then, select nyo dito yung center. Yan, center. Ngayon, nag-line lang din ako. So, gumawa lang din ako ng parang cross. Tama ba? Okay, so, X nya. So, line. Snap nyo dun sa center. This would be 30. So, kayo na bahala kung paano nyo talagyan to. Pero sa akin, mostly from center ako. Yan. Uy, ba't hindi ka lang? Ayan, so may cross na tayo dyan. So, liliit. Mamaya, ayusin natin yan. So, line ulit. Dito sa akin, 20. Kasi yun yung pinakamalaking radius natin. 20. Bahala kayo kung anong mas mabilis sa inyo. Basta kailangan lang natin gumawa ng center lines dito to indicate na meron tayong centers. Ano to? Okay, so 'di ba kung makikita niyo napakaliliit ng center lines natin. Madali lang 'yan. So type LTS, enter. Then gawin niyo lang. So akin kasi naka 0.3. Gawin natin 1. Maliit pa rin. So LTS, para sa akin maliit pa rin. Gawin natin 2. Pwede na. So, ito lumaki rin yun. Yan na yun. Pero for the sake of video, sige, lakihan pa natin. Nope. Yan. Pwede na yan. For the sake of the video lang Pero kung kagayahin nyo yung sa reference, siguro 2 is okay na. Ayan, dimensions na tayo. Pinakita ko yung dim style ko kanina. In-explain ko rin kung ano yung mga nandun. Tsaka yung akin leader style. Ngayon, tatlo yung gagamitin natin dito sa drawing na to. The linear, aligned, tsaka yung leader natin. No? So, hindi nyo makukuha ng ano yan. Dim command. Sa ganito is mostly ano siya, mano-mano. So, una gagamitin natin yung linear natin. So, anything na ito, di ba naka-diagonal siya. Ito, diagonal. Ito, diagonal. Yung mga diagonals natin, ito kasi, yung extension line yung naka-diagonal. So, explain ko mamaya kung paano yan. Ito, straight yung, itong 50 natin na to. Di ba ano siya? Naka-diagonal siya. So, no? So, basta naka-diagonal ang ating mga arrows. Ganito, itong arrows na ito, di ba? Naka-diagonal siya. Ang gagamitin natin dyan is dim align, dim ally, or itong command na align na to. Okay? So, start natin dito sa 15, 25, tsaka 50. Siguro, damay na rin natin to 50 na to. Ewan ko ba? So, sa akin sa 15, snap ko lang siya dyan sa middle point. Tapos, titignan nyo yung ayan, snap rin natin dyan. Ayan. Oops, wait lang. So, dim ally uli. Then,
Ito, snap poly sa middle point. Yun na. Then, dito, snap. So, wala tayong pag-i-snapan doon. So, ang ginawa ko rito is nag-line ata ako. Nag-line ako. Ayan lang. Then, dim align. Snap ko lang doon sa intersections ng dalawang line. Then, okay. Mali. Okay, so, ito na nga sinasabi ko. Okay, so, continuous line pala dapat. Hindi ko na bago yun, Okay, so, snap lang ulit natin. Ayan. Then, ito 50 rito. So, line lang ulit ako dito since kailangan ko lang ng mapag-i-snapan. Okay. So, may nakikita ba kayo mali? Meron. So, ito, dapat papunta siyang x-axis. Pero, bakit pababa siya? Diba? Yan, ang gagawin natin dyan is dim edit. Mali. Or dim. Enter. Then, i-oblique nyo siya. Enter. Then, ano ata yan Pag gusto nyo papunta ng x-axis, 30. Yan. 30 yung ilalagay nyo degrees. Walang yang sipon to. Ngayon, ito namang 50 rito sa taas is makikita nyo pataas siya, no? Pataas. Pataas siya. Ngayon, dim edit ulit or dim O for oblique. Then, yung obliquing angle natin will be 90 since pataas. So, ayan na. Meron pa bang so wala naman na ako nakikitang ito. Linear din aligned din. Dim align rin yung ating command dyan or dim ali. So, aligned. Then, snap nyo lang siya sa quadrants para mas madali. Ayan. Basta mamaya ayusin natin yan. Ayan, quadrant. Ito, quadrant. Okay. Ngayon, kung makikita nyo, 24 yung sukat dyan. Since ellipse siya, 24 yung naisukat niya. Na? So, paano natin babaguhin yan? So, select nyo muna, then ilabas nyo muna siya. So, drag nyo lang siya palabas, pa ganyan. Then, etong sa dulo ng arrow natin, yung square dyan, click nyo lang, left click nyo lang, then drag nyo ulit siya pabalik sa quadrant. Okay. So, paano natin babaguhin itong 24 na to? Double click nyo lang siya. Ayan, para lalabas to text editor. Ngayon, delete nyo lang, then ano ba yung nakalagay doon? Diameter 20. So, type nyo lang yung 20. Then, para sa symbol ng diameter, kung makikita nyo dito sa taas, bandang gitna ng ating ribbon, is merong nakalagay na symbol dyan. So, click nyo lang yan, left click, then hanapin nyo yung diameter. Ayan. So, ganun lang naman siya. Then, bala na kayo mag-ayos ng aesthetics niya. So, ayan. So, gusto ko naka-center. So, ayan, center. Same as here. No, yung 73, labas nyo lang yan. So, left click, then drag yung 73. Then, yung sa arrows, balik nyo lang siya dun sa may quadrant. Okay? Para aesthetic. So, escape. Then, double click to enter text editor. Delete nyo siya. Symbol. Diameter. Ano yung diameter niya? 60.
Okay, so 60. Okay, so ano pa? Aligned. Wala na tayo. Okay, so wala na ako nakikitang aligned dyan. Ngayon, gagamitin naman natin na command is, wait lang, delete lang natin to. So ngayon, ang gagamitin naman natin command is, wait lang, linear. Since ito kasi, bakit linear? So ito, nakatayo yung ano niya. So vertical yung kanyang arrows. No? So, kung vertical or horizontal yung arrows nyo, linear yung gamitin nyo. Pero, kung ito vertical din. So, ito, naka-align tayo kanina kasi ito naka-diagonal yung arrows nila. Tama ba? Any diagonal arrows is linear, aligned. Aligned dimension. Okay? So, start tayo sa ito, yung centers niya. So, snap nyo lang dun sa center. Dali lang yan. Then, drag nyo. Yan. Same as here. No? So, ngayon dito hindi ko binura yung sa itong guhit na ginawa ko. Diba, yan yung ating top. Yung peak natin. So, yan yung pinakamataas na height ng ating drawing. Tama? So, snap lang natin dyan. Dito kasi, yan, kung titingnan nyo yung leader, extension lines, netong 45, dito siya tumama, no? So, dyan natin siya papatamain. Siyempre, dyan tumama. So, susundin lang natin. So, snap lang natin dito. Then, saan ba yung bottom nung itong 45 degrees na, 45 natin, itong, so, yung baba niyan is ito, itong line na to. Pwede tayo mag-snap sa dito. Then, kung titingnan nyo, pag binaba natin, 23 siya. So, hindi natin siya ibababa. Yan. So, ganyan lang natin. Next natin is, ganun ulit. So, mula dito sa top. So, dito naman siya nag-snap. Doon naman siya nakatutok. So, doon tayo mag-snap. So, kaya hindi ko binura tong line na to. Then, ito lang ulit yung pinakababa. Then, ayan. Ngayon, dim edit ulit. No? So, select lang natin to since parehas sila ng direction. So, dim, edit, or dimmed, enter. So, oblique ulit. So, O, enter. Then, yung degrees na ilalagay natin dyan is 30. Yan. Then, edit nyo na lang. Ito is 45. Then, ito is 60. 60 ba? 60. So, 60 siya. Close editor. Then, ito. Kaya, tignan nyo, yung cursor ko is square pa rin. So, ibig sabihin, initiate pa rin dyan yung dim editor. So, edit na rin natin. Hindi na natin pala kailangan i-edit yan. So, escape na lang natin. Then, ito. Select nyo na lang din. Then, dim. So, oblique pa rin yan. Pero siya is pababa. Dito naman sa right side. Yung kanina is itong 60 tsaka 45 natin, pababa siya papunta sa left side. Ngayon, ito naman, pababa sa right side. Ngayon, ang degrees na ilalagay natin dyan is negative 30. Tapos mali ako, no? Ayun. So, negative 30 siya. Then, again, for aesthetic purposes, lalapit ko lang siya doon. Alisin na natin to since tapos na tayo sa kanya. Hindi na siya natin siya kailangan. Yan. Tapos, ano pa ba? Okay, dito na tayo sa ating mga leaders. Yan, leaders na hindi corrupt. So, meron tayong dalawang leader line. The 20 radius
And diameter 32. Tama. So, madali lang naman yan. Leader. Again, kung nasunod nyo yung aking setting, madali lang siya. So, leader. Ako, i-snap ko siya rito. So, may pag-iisapan ako dyan. So, so, snap ko na lang siya sa, ayan. Workout mode off. Nag-snap ka doon. Walang istorbo. Ako yun. Ayun, nag-snap siya doon, di ba? High quality Yun yung quadrant. walang ads. Ngayon, Full focus sa grind. naka-diagonal yung leader natin, pero ayaw niyang mag-diagonal dito. Payments for one Dito sa side na to. So, ano ba yon? X-axis yon. the banner to learn No? So, F5. Okay. Then, bahala na kayo kung gaano kalayo. Sa akin, ganyan na lang. Okay na yun. Then, sa atin doon is radius, which is R. Ang symbol. Then, 20. Then, yan. So, magkukusa na siyang mag-underline. Next natin is ito, leader ulit. Ito naman. So, quadrant ulit ako. Again, symbols, diameter. Diameter is 32. Okay na yan. Ano pa ba? Sige, alisin natin to. Alisin ko lang para makita nyo kamukha talaga. Parang hindi pa nakikita yun. Okay, so, ayan na siya. Ano lang naman, sorry, medyo mabilis ako magsalita ngayon kasi hindi ako makahinga, gusto ko makalis dito sa bahay kagad. And then, bahala kayo maglinis yan. Bahala kayo sa trip nyo. Basta yung ano ko, pwede nyo lakihan yung text height nyo siguro na 3, mga ganon. Basta wag nyo lang kalimutan yung X, Y, and Z axis nyo. Kailangan pa kahit hindi nyo kaparehas yung XYZ axis ko, basta naiintindihan nyo yung direction. Okay, basta alam nyo kung saan kayo patungo. Diba? Ganun dapat, alam kung saan patungo. Uy, nawala yung ano ko. Teka, nawala. Wala siya. Okay, so ayan na siya. And ano pa ba? Wala na. Okay, bye. Good luck. And see you in the next video.